pagiging bungi o bungal, hindi lang basta nakakabawas ng kumpiyansa sa sarili. Sa mga nagdadalaga at nagbibinata, malaki epekto nito hindi lang sa kanilang pag-aaral, kundi maging sa kanilang psychological at social behavior. Kaya tayo bilang mga magulang, hanggang maaari bata pa lang, alagaan na natin ng ngipin ng ating mga anak. Naging tampulan na ng tukso ang grade 10 student na si Mayet dahil sa pagiging bungi. Nakakaya. Dapat nalagaan ko rin yung ngipin ko noon. Sa klase, tahimik lang din si Mayet at hindi nakikihalubilo sa mga kamag-aral. Apektado po ang standing ng bata pagdating po sa klase. Hindi ko po siya nakita nagtaas ng kamay. Nag-volunteer para mag-recite. Bagamat mahiyain at tahimik sa klase, may itinatago namang talento si Mayet. Mahilig lang po akong mag-drawing. Sa college, kukunin ko po fine arts. Minsan may trabaho po, minsan wala. Kaya hindi ko kayang palagyan siya ng postiso. Ayon sa isang psychologist, malaki ang epekto ng pagiging bungi, lalo na sa puberty stage o yung mga nagdadalaga at nagbibinata. Maaring maging mahiyain siya, maging aloof siya. Bumababa yung kanilang mga self-esteem. This is the peer stage. Ito yung dapat katanggap-tanggap ka. Dagdag pa ni Dr. Villar, maaaring maapektuhan din ito ang pag-develop ng abilidad ng isang bata. Once kasi nagka-inferiority complex ka, affected lahat eh. At parang hindi sila mag-a-approach ng mga activities kung saan sila exposed. Minsan, kahit magaling sila, hindi nila mailabas ang kanilang kagalingan kasi baka hindi sila tanggapin. Kaya para tulungan si Mayet na ibalik ang tiwala sa sarili, handog natin sa kanya bagong pustiso. Tamang-tama para sa kanyang moving up ceremony. Ngayon, nagagawa na niyang ngumiti nang may kumpiyansa sa sarili.